Hi everything! Welcome back to Neil's Lane. I hope that everyone is safe and don't forget to always observe proper hygiene for us to be able to avoid being infected by COVID-19 or any other sickness na meron dyan sa paligid. Let us make it a habit na magugas tayo ng kamay as often as possible. Lagi tayong maliligo, disinfect natin yung mga lugar natin, and kain tayo ng masusustansyang pagkain tulad ng prutas at gulay to boost our immune system para hindi tayo basta-basta dadapuan ng sakit. Ngayon naman, gusto kong i-share sa inyo ang ilang facts about me. Kaya naman ang vlog na ito ay pinamagatang Me, I Am Neil. May ilang mga katanungan tungkol sa aking sarili ang pinasagutan ko sa ilang mga taong malalapit sa akin. Gustuhin ko man na makasama sila sa vlog na ito, hindi pwede dahil tayo nga ay under ECQ pa rin hanggang ngayon. Kaya naman, hiningan ko na lang sila ng short video habang sinasagutan nila yung tanong na ibinigay ko sa kanila. Sa kanila ko din to pinasagutan para naman mas sila yung makapag-picture out kung anong klaseng nilalang ba talaga ako. Bilang sila yung lagi ko nakakasalamuha, sila yung nakakakita ng tunay na ako. At para maiwasan ko na din kung ako ang mag-share, maiwasan yung pagiging bias ko. Pero bago ang lahat, dahil nga ang pag-uusapan natin ngayon ay personality ko, mahalaga na ma-define muna natin ano nga ba yung personality. Personality is a unique combination of patterns that influence behavior, thought, motivation, and emotion in a human being. So itong si personality ay yung nagbibigay sa atin ng individual differences o pagkakaiba natin sa kung paano tayo mag-isip, makaramdam, at mag-behave. So ayan, na-describe na natin kung ano ba talaga yung personality. Kaya ngayon, pwede na tayo mag-proceed dun sa mga binanggit ko kanina na mga tanong tungkol sa aking sarili. And for question number 1, nandito ang hindi naman sobrang funny kong friend na si Jam Muhares para i-share sa inyo what is my favorite color. Pasok Jam. Yung favorite color ni Kuya Bok ay red. And thankful ako doon kasi share ko lang, one time may event sa school and kailangan naming gawing color red yung hair. So, hindi naman ko siya pwedeng i-dye ng red kasi hindi naman allowed yung ganong permanent sa school. And luckily, si Kuya Bok meron siyang Play-Doh or something na color red. So, yun yung ginamit ko. And that time, nakatipid pa ako and naging successful naman yung event. And bagay naman kay Kuya Bok yung color red kasi di ba pag red parang ang bright, laging happy, parang laging mong birthday, laging Christmas, ganyan. Ayan, tama. Mahilig ako sa pula, pero hindi sa mapula. Sino ba mag-aakala na meron akong red na hair wax dito sa bahay na pakinabangan ni Jam nung nagkaroon sila ng school activity? Actually, yung red hair wax na yon, binili ko lang siya dahil red. No other reason, hindi dahil sa gagamitin ko siya, hindi dahil sa kung ano man, kundi dahil red. Yun lang yon. And ganun ako pag nakakakita ako ng bagay na red. Red! Ganun na yung magiging reaction ko. And as a matter of fact, kalahati sa mga damit ko ay puro pula. Nagustuhan ko yung red dahil for me, striking. And for me, pwede siyang maging pangmatapang. At the same time, pwede din siyang pang-happy and pang-lovely. So, ayun. Tapos na tayo sa aking favorite color. Dako naman tayo sa second question na who is my favorite cartoon character? And nandito naman si CJ Di Makulangan para sabihin sa inyo kung sino ba ang favorite cartoon character ko. So bukod sa pagiging kamukha ni Bok, si Doraemon, ay favorite character niya rin yan, si Doraemon. At naalala ko nung kami nagkameron ng funeral service, ang suot ni Bok na t-shirt ay yung color black niya na may Doraemon sa gitna. Ngayon, sakto naman pagdating ng pamilya ng patay, nakita namin, yung suot nila, color black din, na meron naman picture nung namatay sa gitna. Kaya itong si Bok, hindi makababa ng choir box dahil sa kanyang kalokohan. Ano? Yung t-shirt na sinasabi ni CJ, sadya ko yung pinagawa kasi wala na akong mabili sa mall o sa kung anumang tindahan ng damit na
shirt na ang design ay Doraemon. Kaya I decided magpagawa dun sa dati kong workmate ng ganong t-shirt. And during that day, dun sa sinasabi ni CJ na funeral mass, I decided to wear that shirt kasi color black siya. And hindi ko naman alam na may pa-t-shirt effect din pala yung pamilya nung ililibing. Itim din. And kung anong pwesto ni Doraemon dun sa t-shirt ko, yun din yung pwesto nung picture nung inilibing sa t-shirt nila. So malangit nawa. Pero tama yun, that day, hiya ako. Hindi ako makababa sa choir box kasi baka mamaya pag nakita nila ako, sabihin nila na ginawa kong Doraemon yung tatay nila, diba? Anyway, nagustuhan ko si Doraemon. Una, dahil cute naman talaga si Doraemon. Pangalawa, yung character niya bilang true friend kay Nobita, yun talaga yung nagustuhan ko. So, ayan. Tapos na tayo sa aking favorite color and favorite cartoon character. Punta naman tayo sa aking favorite singer. To be answered by my cousin, Mick Santos. Hi everyone! I'm Mick. I'm Neil's cousin. So, one fact about him also is that ang favorite singer niya is Mariah Carey. For some reason, I don't know. Probably kasi hindi niya makanta yung mga kanta ni Mariah. And then, honestly, siguro dahil gusto niya talaga yung mga songs niya, how she sings, and then her work is probably one of the reasons, or like the reasons kung bakit gusto niya talaga si Mariah. And sobrang obsessed niya. Meron pa siya mga posters sa kwarto niya ni Mariah Carey. And, ayun, yun yung isang fact about him. Alam mo, Micaela, may grabe ka din, Anyway, thank you. So, ayun. Mariah is my queen and I'm one of her lambs. Gustong-gusto ko si Mariah dahil napakagaling niya and meron siyang kakaibang style ng pagkanta. Pwede siyang pang mataas na mataas, pwede siyang pang malumanay, at pwede din siyang pang mababang mababa. And gusto ko din lahat ng kanta niya dahil para bang kung ano man ang mood na meron ako, meron siyang kanta na naitatapat doon. And most favorite ko sa kanyang mga kanta ay yung One Sweet Day na naging pinakamatagal niyang number 1 hit. Okay, I'm a lamb. Okay, now let's proceed to the next question. What is my worst hairstyle? Yeah, right. So, andito si Chuchay Loho to answer that. Ang masasabi ko lang po sa buhok ni Bok, ang buhok po ni Bok ay laging color red. Tapos, ang hairstyle po niya, lahat po ay pangit. Parang siya po pangit. Hindi ko po alam kung ba't ko naisipan siyang tanungin. Wala din naman pala siya matino. Anyway, thank you, Chuchay Loho. Ganito kasi yan. Nung high school ako, wala akong pake sa hairstyle ko. So, barber's cut, okay lang. Kahit ano, papasok ako kung ano. And then, nung nag-college ako, may nakapo na sa buhok ko na since maikli siya, tapos tirik-tirik, ganun yung buhok ko pag maikli eh. May nagsabi na, yung buhok mo parang alambre, no? Kasi ang kakapal daw, tapos nakatirik na. Na-conscious tuloy ako sa sarili ko na isipan ko na mag-ayos ng buhok. And being hindi naman talaga nag-aayos, hindi ako marunong gumamit ng gel, ng wax, ng fade o ng kung ano man, naggaling-galingan lang ako, nagtingin lang ako sa Google ng magagandang hairstyle. Nagawa ko siya, akala ko ang ganda-ganda na, akala ko bagay na bagay sa akin. Pero kung ngayon ko titingnan, ang pangit pala. There was this instance na tinawag ako niyang si Chuchay na sarimanok. Kasi nga, para daw buntot ng sarimanok yung naging hairstyle ko. Anyway, ngayon, hindi naman sa maganda na ang hairstyle ko, pero natututo na ako magtanong na bagay ba sa akin yung ganito, okay lang ba na ganan. So, yun. Nakaka-conscious pa rin. Okay, next question. To be answered by my former workmate, si Miss Shai Alday ng San Jose, Batangas. Am I neat or messy? Well, nakita ko sa kanya na sa ilang buwan din na magkasama kami sa trabaho, kung gaano siya ka-organize and gaano niya na gagawa yung trabaho ng may time management na ng maayos, na bukod sa mabilis, may quality rin. Thanks, Shai. So,
So, ayun. Ako, OC talaga ako pagdating sa gamit. Hanggat maaari, maganda dapat yung lalagyan, maayos yung pagkakapatas, color coding sana, mga ganun. At hindi ko napansin na nadadala ko na pala siya sa workplace. Nagkaroon na lang instance na konting-konting tupi lang naman sa dulo ng papel na isasubmit. Ayaw ko na siya isubmit, gusto ko na siya i-reprint, gusto ko na ulitin. And I hope yung pagiging OC ko naman ay hindi destructive para sa iba. Dahil kung sakaling sasabihin ng kapwa ko na destructive na yung pagiging organized ko, well, I think it's time for me na mag-seek na ng psychologist. Yon. And, ayan, tapos na tayo dun sa light things about me. And, meron naman akong 3 kaibigan na tinanong ng iisang question. What are the 3 things that I am definitely good at? And itong 3 kaibigan kong to, sasagot sila ng tigigisa. Unahin na natin si Tita Maya Lingao. For me, magaling si Neil sa public speaking. Kasi, pag nagsasalita siya sa harap ng maraming tao, small group, or big group sharing, alam mo yung sinasabi niya is coming from his heart. Mararamdaman mo yun. Try nyo magsalita si Neil sa inyo. Mararamdaman nyo. Tapos, napaka-soft ng voice niya. Para pag siya'y nagsasalita, hindi ka madedistract na gumawa ng anong bagay. I mean, hindi ka na magsa-cellphone. Parang makikinggan mo na lang siya habang nagsasalita siya. Tapos, pag nagsasalita siya, alam mo yung sinasabi niya is pinag-aralan niya. Alam mo yung sinasabi niya is alam na alam niya. Ayan, thank you Tita Maya Lingao, ang tita ng bayan. Ewan ko nga ba, bata pa lang ako, mahilig na ako sa pag-imik sa harapan, sa madaming tao. Hindi ko nun magets yung mga kaklase ko, bakit sila kinakabahan pag kailangan mag-report sa harap ng klase, bakit sila kinakabahan pag kailangan mag-recite ng kung ano. Ewan, makapalang siguro talaga mukha ko, pabibo, ganun. Anyway, another thing that I'm definitely good at, to be answered by Chief Franz Allen Adel. Pasok, Chief. Hi guys, so yun, ang tanong ako ni Bok. Saan magaling si Bok? What are the things that Neil is good at? So para sa akin, syempre, yung common ground namin, kami ni Angge, sa pagtugtog ng piano. Magaling tumugtog si Neil ng piano, as in, niloloko namin siya pag offertory or communion na hindi na kumakanta, yung instrumental na. Binibiro namin siya, ay, may recital na naman si Bok. So yun, magaling talaga siyang magpiano. Parehas kami actually nagpiano sa simbahan, pero ako ay hindi active, unlike siya. Passion kasi talaga niya yun. Tapos another thing na maganda sa kanya ay makikinig siya. Marunong siyang magtanong, marunong siyang makinig, kahit magaling na siyang tumugtog. So yun po, by mga Neil's Lane. Hindi naman ako magaling. Katahiya naman. Anyway, thank you, Chief. Sabi ko nga doon sa una kong vlog, hindi naman ako ganun kagaling sa pagtugtog ng piano. Pero masasabi ko na malaki yung nai-improve ko from the first time na tumugtog ako compared sa pagtugtog ko ngayon. And for me kasi, kung gusto mo talaga yung ginagawa mo, makakahanap ka ng paraan para mapalago mo yung sarili mo dun sa field na yon. And playing piano is one of my passion, kaya lagi ako nag-i-strive para i-improve yung sarili ko doon. And sabi ko nga din dun sa una kong vlog, it's my form of service na to the Lord, kaya kailangan laging makapagbigay ako ng the best that I could give sa Kanya. And lastly, ito, imported from the States, andito si Tita Angelica Magsino to share to you the last thing that I'm definitely good at. For me, you're one of my true friends because you're always there for me. You're a great counselor. You're one of my counselors, and I really appreciate na every time na nag-chat ako sa'yo, na if something came up or I need some advices or opinions, you're always there for me. I truly, truly appreciate that. Thank you for always being there. So for me, Bokish is a friend who will always be there for you no matter what, kahit milyong miles pa ang aming distance, talaga namang lagi siyang nandyan para sa akin. Thank you, Bokish, for that. I really appreciate it. I miss you and the choir and the youth and the church, and remember that I am always here for you.
Thanks, Tita Jelly from the States. Miss you. Anyway, para sa kaalaman ng lahat, kami ni Angge, lagi kami niyang may counseling 101. Every time magchat-chat siya sa akin, Bok, need help, I feel like this, what to do, ganan-ganan. Ako naman, hindi ko agad siya masagot ng mabilis kasi nga, magkaiba naman kami ng oras. Pero minimake sure ko na matutulungan ko pa rin siya. And I'm so happy na na-appreciate niya yun. Kasi for me, that's one of the best thing na nakuha ko sa pagiging psychology graduate. For me kasi, maganda yung may ganang support para sa isang tao. And I'm so happy na nagagamit ko siya sa mga kaibigan ko at na-appreciate nila yun. Okay, now let's proceed to the last question to be answered by Father Carlo. He's a seminarian, that's why I call him Father. Anyway, so ito yon. How can you tell me when I'm being annoyed by someone or something? Father Carl, pasok! So, Kuya Bok, as siguro, alam nyo lahat, he is wise. Yes, madali na yan. And kung maiinis siya sa mga bagay na alam mong mali. At nakakatakot pag nainis. Una, malalaman natin na naiinis na siya dahil siya ay namumula. Dahil siya ay maputi, hindi kulay pink. Pink. Parang hindi yun. Wala yun. Iba naman. Tapos, sorry. Ano yun? Sunod, nanggigigil. Nanggigigil yun. Nanggigigil. Iilagan mo ang kuko. Talagang pagka ikay tinamaan ay baon. Dugo pa nga. Ito na yun. And lastly, yung words. Siyempre, hindi mo na mapipigilan kung anong masasabi mo. Pero I'm sure na hindi masasabi yun ni Kuya Bok dahil gusto ko niyang saktan. Kundi dahil gusto ko niyang matuto. Yun lang. Continue to like, follow, and subscribe. Neil's Lane. Thank you. Yan, thanks Carl. Ako, mabilis talaga ako mabwisit, mabilis ako mapikon. Sabi nga nila, ako daw si Gigil. Kasi, bilis ko nga magalit, tapos pag nagagalit ako, mabunga nga pa ako. Masayahin akong kasamang tao, pero mabilis din na nga ako mabwisit, lalo na sa mga basta. And yang si Carl, isa yan sa napagbubuhusan ko lagi ng galit ko. And I'm thankful na hindi siya gumaganti pag napagbubuhusan ko na ng galit. Dahil hindi ko alam pa ano mangyayari pag gumanti yan sa akin. Kaya Carl, please. And thank you for understanding my moods. Ayun. So ayan ang mga mahal kong kaibigan. At kung paano nila ako naipakilala sa inyo. All of us do have uniqueness. Meron tayong tinatawag na individual differences. At mahalaga na maintindihan natin yung pagkakaiba-iba nating lahat. Para maiwasan yung gulo, dapat lagi nating isipin na kung okay sa akin, okay kaya sa kanya. Hindi dapat nating isipin na gusto ko, kaya dapat gusto din niya. Dapat lagi nating tandaan na yung personality ko is totally different from that of others. Diyan nagtatapos ang aking second vlog. With that, thank you for watching and keep safe. And don't forget to subscribe. See ya!